Hello, magandang hapon. I-share ko lang sa inyo kung paano ako na born again. Paano ako binago ng Panginoon ang buhay ko. Year 1998, nung umuwi ako galing Maynila, dito sa probinsya nakapagtrabaho ko being a shift supervisor sa isang malaking sugar industry. Kaya mahilig kami mag Bible study. Galing ako sa Maynila, may dala-dala akong nakabili ako noon sa bus ng itong Biblia na to. Siguro ang halaga nito mga 20 pesos back 1998. Pag nagba-Bible study kami doon sa trabaho ko, yung mga kasamaan ko, mga dating daan, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, ako naman Katoliko. Kaya nahilig ko talagang pagbasa ng Biblia. Doon talaga nag-umpisa ng pagbukas ng isipan ko eh. At parang gusto ko na maka-experience sa ibang church kung anong ginagawa. Kaya 2002 nung namatay ang father ko, doon ko nakilala ang pinsang buo ko na isa palang pastor. Nung nilibing yung tatay, pina-service namin sa kanya. Then tapos nangako ko sa kanya na sabi ko, sa isang linggo nito, pupunta ko sa church nyo, magsimba. Kaya nagawa ko naman yon. Kaya doon ako nag-observe kung paano ang pag-worship sa Panginoon. Hanggat na tuwing linggo talagang nagsasamba na ako doon. At mga 2 buwan nangako ko sarili ko, sabi ko, Lord, tanggalin ko nga itong vices ko, yung sigarilyo ko tsaka inom, kasi lagi akong tinitext ng mga kasamaan ko dito sa lugar namin tuwing hapon, mag-inuman. Tapos ang ginawa ko, di ko na sinasagot yung mga text nila, ino-off ko yung cellphone ko, nandun ako sa kwarto at nakikinig sa 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Doon nakikinig ng mga mga preaching ng iba-ibang pastor at sumasayaw, kikinig sa mga music, mga Christian music, at nagbabasa ng Biblia. Hanggat na nangako na mga 2 buwan yung wala yun sa akin, yung vices kong pagpanigarilyo. Parang napakasaglit lang. Talagang pag ginawa mo yung mga vices mo, talagang buong loob sa isipan mo na tanggalin mo yon. At salamat naman sa Panginoon at na 2 buwan wala na akong vices at binago niya ako salita. Yung mga dati kong barkada na wala, ayaw na lumapit sa akin. Parang nag-iba raw ako kasi hindi na ako makasabay sa mga nila, yung mga gawain tsaka mga pag-usap-usap nila na napakawalang kwenta. Gusto ko lagi makinig kung saan may mga pag-Bible study doon, parang ganun, tsaka magbasa ng Biblia. At ngayon 2002 hanggat na 2004, at doon ko rin na-meet ang wife ko sa church namin sa Word of Life Ministry, na isa siyang workers ng pastor namin na si Pastor Ronnie Masa. Shout out kay Pastor Ronnie Masa. Siya yung nagdala ng Holy Spirit sa bahay namin noong nilibing yung tatay ko. Thank you, Pastor.
Kung di, dahil sa iyo hindi ako na born again. Binago ako ng Panginoon. At salamat sa mga turo nyo. Dami akong natutunan na mga turo. At magbubukas ako ng Biblia, ng kahiligan ko ngayon. Doon ako lumago. At nagbago rin ang buhay ko. Simula noon, binago na ako ng Panginoon. Binigyan ako ng wife, binigyan ako ng isang anak na ngayon ay 18 years old na siya, grade 11. Yan ang pagpasalamatan ko sa Panginoon. Napakalaking blessing talaga sa akin ng buhay ko. Binigyan ako ng wife at the age of 40. Doon pa lang ako nagkaroon ng wife. At ngayon, magsi-60 na ako. This coming June, yung anak ko 18 years old na siya. Siya na siyang binata. Kaya, mga kapatid, na testimony ko lang sa inyo kung paano ako binago ng Panginoon. Desire sa sarili, sa inyo talaga. Marami ako dyan na pagtanungan na tulad ng vices, pabalik-balik lang sila. Nakaubos na ng isang sakong candy, nawala na yung sigarilyo, bumalik pa. Kasi hindi nila inano kay Lord hindi nila inano sa Panginoon. Pag kinuha mo yung vices mo, isama mo lagi si Lord na ayaw mo na. Tapos yung mga taong nag-udyok sa iyo na bumalik doon, iwasan mo na. Maghanap ka ng ibang makasama mo ng mga tao na parehas ang spirit ninyo. Kaya napakaganda talaga ng buhay ko. Binago ako ng Panginoon. Thank you Lord sa pagbabago mo sa akin. To God be all the glory.